Trade ang RRQ Hoshi. Ayun na, dalawa. 2v1 on to Kirk. Makakatakas nga ba? Pero first blood drawn. Maka-crowd control siya at binigyan kagad ng RRQ Hoshi. Pero yung purple buff ay... kanino napunta? Ayun, okay. Nakuha naman ni King Kong. Nagsusuna, ginamit na niya yung Yo-Yo Blitz Curtain Call na gamit na rin kay Edok. Pero yung pagpasok doon, face break, face crack. Kaya kay Darren, pero papasok si King Kong. Magiging big trade ata to. King Kong unang makakuha ng kill. Si Kirk ang mawawala. 1-for-1 trade. Onyx Philippines may lamang pa rin. Pero RQ Hoshi lumalaban pa rin. Susujin ayaw umatras. Kaya palabanin ng RQ Hoshi. Okay, Brusco na paggamit na nga doon ng AOG. Kirk for Edok. Turtle, sino mapupunta? Pero nakaisa pa nga si Rin. Sabang si Sutsujin naman. Pinapaligiran ngayon ng Kingdom ang Turtle habang Super Prince Kirk. Brusco trying to zone out RRQ. Nilabas na ni King Kong yung multo. Sino makakuha ng bagong? And si King Kong pa rin. Hindi pa nga ata tapos. Napa-AOG doon si Brusco pero force out naman yung Glorious Pathway habang Super Prince nakapag-flicker. Multo ni King Kong. Onyx Philippines makapag-soak up ng damage, especially Brusco. Pero binibigyan. Ayan na, nakapag-AOG. Pero na-face crack ni Dyren. Saktong-sakto yung pagpasok. Super Prince, Crimson Beacon naman sa likod. Si Riz makakatakas siya. Si Kenra nagda-damage kay Edok. Pero yung Lord mapupunta ata sa RRQ Hoshi dahil yung pagpasok ni Dyren. Sakto na naman! Sutsujin! Rins with kills! Objective secures! Kontrolado na! Delikado na naman dito si Kirk. Nag-Yo-Yo Blitz na siya. Ginamit na yung ultimate niya si Dyren. Flicker, fist break, fist crack. Lahat na binato para sa CC. At Kirk ang mahuhuli. Okay, so si Kirk ang naging primary target ngayon ng RRQ Hoshi. Na-pop na din ng kanyang vengeance. Sa gitna, sa gitna. Teka lang, may guerra silang gusto pala gawin. Si King Kong, nawala na yung kanyang multo. Pero Brusco with the ton, napakagandang ton. Kelra, nakapag-free hit with the Death Sonatas Rhapsody. Ito quite low at pinatumba ni Kelra gamit ang isang bala. Uy, munti ka na si Toy makakuha ng kill kay Super Prince. Si King Kong hinahabol niya pero nakita ni King Kong. Si Dyren binibigyan kagad yung badang dito pero mawawala na ata yung ghost form niya. Kailangan na niya umatras. Si Susujin pumunta dun sa backline ng Onyx Philippines. Si Brusco na pa AOG para makatakas at RRQ Hoshi. The force back na naman this, pero hindi siya maabutan dito ng Onyx Philippines. Ito yung sinasabi natin kanina. Pag umabot sa puntos na masaya si Toy, Eddie, luka naman ng Onyx Philippines pero nakatrade sila. Napitas na naman nila si Kirk pero si Kirk ang mahuhuli. Kirk for Edok trade. Tingnan natin kung makakakuha pa dito yung Onyx Philippines. Dapat makukuha pa sila ng isa para mabalanse nila yung push ng RQ Hoshi. Yung Lord na sa baba. Si Toy! Na-solo-il niya dun si Kenra Ay, sa bandataas at hindi pa nga ata sila tapos. King Kong nakakapag-kill na din. Rins ay tutumba. Dalawa wala sa RR guard. Okay, Super Prince Kirk pumapasok na rin. Na-pop na rin yung vengeance. Delikado, sino ang makakuha ng Lord? Okay, King Kong in retry rin. Si Susujin pumasok agad at mananalo sa retry battle si King Kong! Pero RQ Hoshi, mukhang mas healthy pa yung laban nila dito dahil sa likod, si Toy nasa likod ng backline! Sa Onyx Philippines, nahuli niya si King Kong! Sutsujin kapalit ng dalawa, make it 3 dahil si Rins hindi pa nga tapos. Pero si King Kong ang makakakuha ng Lord. Anong gagawin ngayon ng RRQ Hoshi? Mabilisan din naman nila itong makiklear out. Mabibigyan nga ba? Susujin! Sutsujin pumasok na! Nabigyan! Etong si Kirk gustong bumawi ngayon nila King Kong pero mabilisan naman din nilang mapipitas yung multo. Okay. 5 versus 4 na naman dito. RQ Hoshi, susubukan nila makakuha ng mga inhibitor turrets ng Onyx Philippines. Lumalapit na sila sa base. Onyx PH, makakadepensa ba? Dyren pumasok na nga doon at nakuha niya si Brusco. Kaso ang problema, wala pa namang follow-up. They're working on the turret. Pero teka lang! Dyren biglang nawala. Brusco pumasok ng double AOG at nawala bigla itong si Edok. Naka-double kill na. Kirk lamang ang nawala. First kill lang. Pwede nila kaagad ma-force back yung multo. At ngayon, RRQ Hoshi alam nila, ma-burst down nila kaagad yung Lord. Kaya naman makapunta sa kanila ang Lord. Glorious Pathway nilabas ng atin ni Edok. Nakapag-AOG naman dito si Brusco. Pero si Toy galing sa likod! Wind of Nature at Heavy Crossbow! Saktong-sakto na naman ang pagpasok ng gold laner ng RRQ Hoshi. Onyx Philippines delikado dito dahil yung Lord nasa kamay ng RRQ. Endable ba ata to para sa kanila? Onyx Philippines may item sila. Sino ang magwawagi sa team fight na ito? Apat ang dedepensa para sa Sonics ngayon. Super Prince kinakailangan lumayo. Galing sa likod doon si Brusco at nabigyan si Dyren. Keller nakakapag-free hit pa naman. King Kong nakakaisa na rin. Pero sumasagot si Sutsujin. Maaagapan naman nila yung Lord at wala pang inhibitor na mabasag. Itong si Sutsujin, that's a 2.5k gold lead for RRQ. Paano magre-responde? Si Rins, teka lang. Eto na si King Kong, pumasok na yung multo. Okay, si Rins ang makukuha ng Onyx Philippines. Pumasok si Brusco at si Kirk pero nag-back agad yung RRQ Hoshi. Super Prince mahuhuli ni Sutsujin na stun siya. Trade mid for mid ang nangyari. Okay, and reset tayo bigla.
Tuman defense doon kay Suso Jane. Pinaburst down na nga ata ni King Kong. Ayaw nila papasukin ito si Suso Jane. Nag-vengeance out na din si Kirk. Makakaisa nga ba? Nakapag-dash out. Pero teka lang, King Kong may hawak pa rin ng Lord dito. Nilapag na nga din yung Glorious Papa. Yung base sa taas. Teka lang, si Toy nandun. Si Toy nagsa-split push pero Onyx Philippines gusto pa rin nila lumaban ng Lord pero si Toy napahito yung pag-split push niya. Guerra unstoppable. Nawali si Tyron Onyx Philippines. Yung Lord, sino makakakuha? Huwag niyong gagamitin yung split push sa amin dahil kaya namin yan. And King Kong, Killra, the KK Connection ang nangibabaw. At Onyx Philippines, ramdam na nila wipe out para sa kanila. Pero yung minion waves, malayo pa. Lord, aabot pa ang Onyx Philippines sa pagpanalo nila. 30 seconds bago pa lumabas si Dairen. Pwedeng ito na nga ata to. Nararamdaman ko na may minion sa gitna. Tatlo ang sumubok. Pero iisa ang wakas. Tatlo ang pinabagsak dahil isa lang ang malakas. Bow down to the gods of MLBB, Onyx Philippines! Kahit anong entablado sa amin ang kampyonato noon, ngayon,